nga sa pagmamakaawa nitong si Giselle sa kanyang asawa. Kaya naman kinausap ni Eric itong kanyang anak na si Justine na kung po pwede ay kausapin niya ang kanyang tunay na ina nang sa ganun ay magkaayos sila. Kaya naman pumayag itong si Justine, subalit dala-dala pa rin niya ang puot sa kanyang puso. Sinabi niya rito na total Pasko naman daw at panahon ng pagbibigayan. Meron naman siyang isang bagay na isasuoli at ibibigay muli sa kanyang ina na tiyak ikagugulantang daw niya. Sobrang lungkot nga ni Giselle dahil sa pangyayaring iyon. Nakita nga niya ang kanyang anak, subalit malayo naman ang loob sa kanya at nais niyang mayakap, hindi naman pwede dahil sa galit na nararamdaman ni Justine sa kanya. Bukod pa roon ay dumagdag pa itong kanyang papa na nakakoma pa hanggang ngayon. Kaya pa nga ay dumating na nga itong si Justine. Nais niya itong yakapin, subalit umatras nga ito dahil malamig pa rin ang pakikitungo ni Justine dito sa kanyang ina. Pumaroon lang umano siya upang ibigay ang isang bagay na tiyak na nakakalimutan na niya ngayon. Inabot niya ang itong heart clip. Sinabi ni Giselle sa kanyang anak na hindi niya makalimutan ang bagay na iyon sapagkat nung mga sandaling yun ay siya mismo ang naglagay sa buhok ni Justine para sa kanya. Sinabi naman nitong si Justine na hindi rin niya makakalimutan ang sinabi ng kanyang ina nung panahong tanungin nga siya kung sino siya. Sumagot umano itong si Giselle na siya si Tita Giselle, bagay na parang sumaksak sa puso nitong si Giselle. Sinabi niya Justine na kaya umano binalik niya ang naturang hair clip na yun nang sa ganun makalimutan na daw umano ni Giselle na meron siyang anak. Dito na nga ay sobrang lungkot ni Giselle sa kanyang mga narinig. Na nga nakatiis itong si Annalyn, lumapit na nga siya dito sa kanyang pinsan at siya na nga ang kumausap. Sinabi niya rito na hindi niya tratratuhin ng ganun ang kanyang inang si Giselle dahil kahit bali-balik na rin umano ang mundo ay siya pa rin ang nagluwal, siya pa rin ang nanay ni Justine. At dapat mahalin niya ito at pahalagahan kahit ano pa man ang nagawa nito sa kanya. Dapat umanong patawarin niya. Hindi niya umano dapat kasukluman ang kanyang nag-iisang ina. Sinabi ni Justine na wala siyang magagawa kung ganito ang kanyang nararamdaman. Ang hindi lang niya maintindihan kung bakit mayroong mga ina na nagluwal ng sanggol ngunit hindi naman pala kayang alagaan at nagagawa pang ipamigay sa ibang tao. Ang nangyayari sa kanilang pag-uusap dahil hanggang ngayon kahit na nang gawin nitong si Giselle ay talagang matindi ang galit ng kanyang anak sa kanya. Sinabi naman ni Annalyn sa kanyang tita Giselle na huwag niyang sukuan ang kanyang anak. Darating din ang oras na lalambot ang puso nitong si Giselle, si Justine, at natitiyak niya sa mga sandaling yun ay makokonsensya din ito sa kanyang pinagagawa. Dumating na nga ang araw ng Pasko, subalit kapansin-pansin ang lungkot sa mga mukha nitong si Justine. Halatang nakaramdam na siya ng awa sa kanyang ina at nalulungkot din siya na hindi sila magkasama. Nakikita nga niya, ngunit ayaw naman niyang palapitin ito sa kanya. Ito na kaya ang pagkakataon na bibigyan niya ng chance ang kanyang ina, pagkat nasasabik rin siya sa kalinga ng kanyang ina. Abangan sa Abot Kamay ng Pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much, guys.